Magandang gabi po mga Karilto Kabayan. Ito po muli ang yung Karilto Kabayan, Chris Villanueva po mula po dito sa Kingdom of Saudi Arabia. O, di ba? Parang parang naguulat po. Pag-usapan po natin ngayon yung yung labanan po ng mga anak ng Marcos po at Duterte. Kasi ito pong araw po na to, medyo nagpasaring po si Pulong Duterte po sa anak po ng ating Pangulong Marcos. Papakinggan po natin yung panoorin po natin yung balita po mula po sa ANC para hindi naman po ako hindi baka sabihin niyo po nag-aano po ako, nag-invento po ako. So ito po yung balita po ng ANC. Panoorin po natin. Ano po? Duterte considered a change in House leadership as Ulitin po merely a cover-up through a speakership shakeup. In a strongly opposition lawmaker Paulo Duterte firing shots at Malacanang as he accuses President Marcos's son, House Majority Leader Sandro Marcos, of orchestrating a cover-up through a speakership shakeup. Diba? Ganun pa si Paulo Duterte. Davao City Representative Duterte considered a change in House leadership as merely a change of face, but the same rotten system. He challenged the president to prove his anti-corruption drive by filing cases against lawmakers involved. He also demanded that the Public Works Department release a full list of district projects to expose anomalies. So yan po yung yung po yung sinabi po ni ni Pulong Duterte po sa ating Congressman Sandro Marcos. Ito naman po yung pagkakasagot po ni Marcos. Iba po talaga yung iba po talaga yung may breeding na pinalaki ka po ng magulang mo. Kumpara mo po dun sa Babalikan po natin yung si Pulong Duterte po. So ito po yung sagot po ni Sandro Marcos. Panoorin po natin ito, most likely 9 minutes po ito, hindi mo po ganun katagal. A good one to face the media and update you all as to the goings on of the House. I think it's no secret as to what's transpired. The vote for the speakership is currently ongoing. I just cast mine for Congressman Faustino Bodidi III, being the known nominee for Speaker of the House. So why Bodidi? Was nominated or Toby Chanco really chosen by Malacanang? First of all, it was not a matter of being chosen by Malacanang. Aside from that, kung Toby said, ayaw niya. And kung Abi gave way for Kong Bodidi. How this works is, of course, it's a game of numbers, the magic number being 158. Kinausap at tinanong po namin ng mga party leaders kung sino sa tingin nila ang pwede maging speaker kapalit ni Speaker Martin Romualdez. At ang pangalan na lumabas lagi ay ang pangalan po ni Congressman Bodidi. We are a collegiate body. The speaker is Dimas Enterprise and he serves at the pleasure of the majority. So, nung lumabas po ang pangalan ni Congressman Bodidi, yan po ang na-nominate bilang Speaker of the House. So, Duterte, power of move na naman daw po ito. Kayo po yung pumili kay Bodidi. Ano po? Sabi po lang Duterte, power of move na naman daw po. Ito po yung sinasabi ni bagalan po natin. Wait lang. Normal. Na-nominate. Ito po yung sagot ni Duterte, power. Sagot po ni Sandro Marcos. Kayo daw po yung pumili kay Bodidi. Ano po? Sabi po lang Duterte, power of move na naman daw po. Ito pag-resign speaker, tapos pero po pumilit kay Bodidi. Naku ma'am, baka style ngayon nung anak siya ng Pangulo, pero Boom! Panis! Isa pa. I can assure you that. Tapos pero po pumilit kay Bodidi. Naku ma'am, boom! Panis siya doon. Ito. Sige, ulitin natin. baka style ngayon nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Pongpolong dito. Boom again! Baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Bingo! So, magkaroon ng change from leadership. Ayun, well, nakita niyo naman po yung sagot ng ating first son. Ang first son po, hindi ko alam kung tawag po na, first son po ba? Anyway, yung ating congressman po na ng first district po ng Ilocos Norte po. Si Sandro Marcos po. Anong pagkakasabi niya? Kung pumapasok lang na sana si Pulong, edi sana nakikita niya po kung ano po yung nangyayari po sa Kongreso. At baka busy po siya sa paghahanap po doon sa project niya na 51 billion. Well, anyway, parang rating ni Bituin Dalays po tayo. Medyo may retaliation na nangyayari. Na siya, medyo nakasenter na po sa kanya yung nakasenter na po sa kanya kay Pulong
yung atensyon. Dahil 51 billion is 51 billion. Di ba po ba? Napakaliit lang. Sabihin natin, hindi naman po ganun karamihan po yata ang tao sa Davao. 51 billion sa pugasan po gagamitin yun. Malaj BGC na po ba ang Davao? Binabaha pa rin po kayo, di ba? Buti sana kung BGC dating nyo, wala kayong baha. Kaya lang binabaha pa yung mga ibang part po ng Davao City. Davao City lang po yun. Hindi pa po yung iba pa po yung Davao Oriental o Occidental o whatever. Hindi ako masyadong pamilya sa Davao. Pero yung city, binabaha pa rin po kayo. Despite the fact na yung ang dating presidente ay galing sa Davao. Napakarami pong perang tinapon po sa Davao. And yet, nakakaranas pa rin po kayo ng hirap. Di ba po ba? Nakakaranas pa rin kayo ng baha. O, di ba? Kasi ganito yung mga leader nyo eh. Kumbaga parang ano na yan eh. Kumbaga sila na yung king and queens. Hindi na wala nang tatalo po sa kanila pagdating po sa eleksyon po ba. Sila yung pinoboto po ng mga taga Davao. Siguro gustong-gusto nga po nila yung ganyang estilo, parang malagang dating, parang ganun. Parang wala silang nakikitang tama na mabuti, ibang mabuti mga pwedeng maglingkod po sa kanila. Yung gagawa po ba ng mas tama? Hindi ko sinasabi na hindi tama yung ginagawa ng mga Duterte. Pero mas tama, mas mapapaganda yung lugar po nila at mararamdaman mo mas progreso po yung lugar po nila, di ba po ba? So, parang napakabuti po ni Congressman Polong Duterte, di ba po ba? Tignan po natin yung nangyari po sa dati po yung yung binugbog po yata niya yung bugaw. Kamusta kaya yung bugaw na binugbog niya? Buhay pa po kaya yun? Kasi nagtaguhin sa sobrang takot niya eh. Ito po, panoorin po natin, no? Yan, no? 1 minute lang naman po yan eh. Yan po yung yung nabauna po na naman sa limot. Hindi po natin alam kung ano na po yung kaso po niyan. Pero parang nasa DOJ na yan at saka nagtatago po yung ito yung bugaw, ito po, yung pimp. Di ba? Parang galit na galit po ito si Polong. Ayan po yung nakabody fit po na damit na polo yun. Parang tatangkain po niyang saksakin eh. Ayan, no? Di ba? Nakita niyo po yun. Tapos parang galit na galit po siya. Tapos ang ginawa ng mga bodyguard niya, pinalabas po yung mga tao diyan, pinalabas po kahit may ginagawa po. Tapos makikita niyo si Polong kinakausap niya po yung bugaw. Nakita niyo, di dalawang headbutt pa po yun ha. Habang kinakausap niya, hinheadbutt po niya. Parang lasing po ba o bangag po yata itong tao na to. Pero parang lasing o parang bangag na pinagsama. Tingnan niyo yung kinakausap po. Parang ulang na lang. Tignan niyo po. Parang wala namang kalaban-laban yung tao pero ganyan po. Pangatlong headbutt niya. Pang-apat na headbutt po yan. Ganyan po katino po yung congressman po na yan. Ay, nawala po. Nawala po yung connection ko, parang pinuto. Yung pang-apat na headbutt po yan ha. Naputol yata yung camera po yata. Pang-apat na headbutt po yan. Tapos, tignan mo, dinidibdiban. Inaano ng dibdib. Ayun, tignan nyo. Sinaksak po sa tagiliran. Pero pagkakasaksak po niya, yung naman po yung kutsilyo. Yan yung kutsilyo, likod ng kutsilyo po yung kahoy po siguro. Sinasaksak po siya. Ayun, nakita po nila yung nakita po nila yung CCTV, kaya po medyo naputol na po dun. Sayang, no? Napakatino po talaga ng pamilya po ng Duterte. Yung tatay nga po nila sa sobrang katinoan po, yung po pinadakip po ng Pilipinas at binigay po sa dahig kasi nga po pinagbibintangan po na pumatay ng 30,000 na katao. Dalawang kasing laki po ng Araneta po ba. Tapos yung kapatid po na panganay, pinagbibintangan po na gusto pong assassinate po yung presidente po ng Pilipinas, yung First Lady, tsaka yung cousin po, yung dati pong former Speaker of the House na si Congressman Romualdez po. Yung po yung po. Tapos si Basti naman po, yung feeling po matalino na mapakarami po ng tato. Yung mayor po, vice mayor po siya ng Davao, na kung ano-ano po yung pinagsasabi po niya, na bumabalik naman po sa kanila. Ganyan po napakatino po talaga ng magkakapatid na Duterte. Wala po silang kadungis-dungis. Ang pamilya po nila napaka-perfect po talaga.
Panoorin po, hindi, panoorin po ulit natin yung ano, panoorin po ulit natin yung nangyari nga pong ito po ba yun? Ayan. Panoorin po ulit natin. Yan. Panoorin po ulit natin. Pumasok po, parang galit na galit si Paolo Duterte. Nakita niyo, nagtuturo po siya. Ayan po, tinuturo po niya yung bugaw. Halos yung bugaw po, mapayuko na po, mapaihi na po sa takot. Siyempre, si Polong Duterte po yan. Nakita rin po ng mga tao sa gilid. Yung mga nagsusulat. Siguro mga personnel po yan. Ayan, akmay na sasaksakin po ni Paulo Duterte po ang bugaw po at pinalis na po ng mga bodyguard po yung yung mga tao po doon sa kalabo, sa baro. Tapos habang kinakausap po ni Polong Duterte, yung yung bugaw, ito po hinheadbutt po. Unang headbutt. Pangalawang headbutt po ang ginawa po. Takot na takot po yung bugaw eh. Tingnan nyo naman po, tingnan. Tapos parang sinisigawan siya, minumura po siguro, yung bangag na bangag o baka lasing na lasing po si si Paulo Duterte po yan eh. O tingnan mo po. Nakayuko na po talaga yung bugaw eh. Parang takot na takot mo po. Siyempre, pangatlong headbutt na po ang nangyari po sa kanya. Pang-apat na headbutt na po ang ginawa po ni Polong Duterte. Tignan mo naman po kahit wala na pong kalaban-laban yung bugaw po pero ang ginagawa pa rin po niya talaga. Sobra. Tapos ito po, napansin po natin na pinapacheck. Ayun. Nakita niyo parang dinibdiban po yung sinaksak po ng sinaksak po naman ngayon ng likod ng kutsilyo yung bugaw po. Tapos napansin po ng mga bodyguard niya. Ayan, napansin ng mga bodyguard niya. Siyempre, na merong CCTV. Kaya po, bigla po silang nawala. Pero kung makita po natin ibang kwento po nun meron po siyang kahalikan ng mga magdalay ng mababa po yata ang lipad po na yon kasi syempre, di ba? Nasa barko bakit ka naman doon makikipagalikan kung asawa mo, meron pa naman kayong magbahay, di ba? Well, anyway po. Yung po yung tignan naman po natin pala yung nangyari po sa yung kay naman po, yung pinanood po natin na kay Sandro Marcos. Kung gaano po ka-edukado si Sandro Marcos, tignan po natin Kumpara mo po sa mga kay Polong, tignan mo naman po magsasagot ang ating first son. First son po matawag yun, hindi ko po masyado kanya. Ayan po. Pangulo, pero I can assure you that OTD. ano po, what did he Sabi ni Polong Duterte, wrong move na naman daw po. Itong pag-resign ni speaker, tapos pero po pumilit kay Boji. Naku ma'am, baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero Boom! I can Panis! assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of... Nakita niyo po yung breeding ng pagsagot po niya kumpara mo doon sa yung nagmamagaling-magaling ng po ba? Diba? Yung po talaga yung breeding, pagpapalaki, may class. Kumpara mo doon yung palamura, palaaway. Weeks. Kung nagpakita sana si Pongpolong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. Ibig sabihin pala absent po talaga si Congressman Polong Duterte. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Boom! May panis! May tama ka. Tama yun. Hinahanap niya po yung 51 billion sa mga project po niya. Nakita niya po magsasagot? Patama na po sa kanya yun. So mag-ingat ka na, Mr. Polong Duterte. Alam naman po namin na marami po kayong mga bodyguard sa Davao. Pero syempre, hindi naman po palaging makapangyarihan po kayo. Ngayon, po kayo. Nasa center po kayo ng attraction po kayo. Yung universe po nasa central po nyo ngayon. All eyes. Nasa inyo na po talaga lahat. Ngayon, nakasentro po lahat talaga. Lalo na po, yung anak na po ng Pangulo nagsabi po, di ba? Hindi po sasabihin ng anak ng Pangulo yan kung wala po silang matibay na ebidensya. Baka siguro sa mga susunod na mga araw, may makikita po tayong mga development tungkol po dyan. Lalo na po si Senator Lacson po ang mag-iimbestiga ngayon sa Blue Ribbon Committee. So yun lamang po, tuwan-tuwa po ako sa kay Congressman Sandro Marcos. At least po kahit paano po lumalaban na po
ng bardagulan ng ang mga Marcos po. Inunahan na po yan ni Sandro. Mabuhay po kayo, Sandro Marcos, Congressman Sandro Marcos. Sana malayo pa po ang marating po ninyo tulad po ng yung lolo at ng iyong tatay po. Magandang gabi po mga kababayan. Ito po muli ang inyong Real Talk, Kabayang Chris Villanueva po. At ingat po tayo palagi sa ating mga paglalakbay. Huwag mo natin kalimutan manalangin sa ating Panginoon Diyos at peace po. Ay, nakalimutan ko. Kung nanonood po kayo nito at hindi pa po kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo para naman po dumami po yung yung mga followers ko. At like nyo na rin po yung video ko po. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi po.